Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lala sa gabing madilim. Dumating na ang isa pang magiging problema ni Carlos, ang dating asawa niya na si Irene Benitez. Ano ang gagawin ni Carlos? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, kinausap ni Giselle si Lynette dahil nalaman niya na humihingi ng petisyon na makapagpiyansa ang abogado ni Moira sa korte. At ipinag-alala naman ito ni Lynette na baka payagan si Moira na makalabas. Sabi ni Giselle na wala pang desisyon ang korte pero wag naman sana dahil malakas ang mga ebidensya namin laban kay Moira. Nabanggit ni Giselle kay Lynette na si Dax ang magiging testigo nila at magdidiin kay Moira sa korte. Kaya may posibleng hindi makulong si Dax dahil siya ang magiging susi at para mas mapalakas pa ang kaso laban kay Moira at nang hindi na siya makalabas ng kulungan ng tuluyan. Naintindihan naman ito ni Lynette pero ang inaalala niya ay si Carlos dahil siguradong hindi ito papayag. Nabanggit ni Giselle kay Lynette na dinalaw ni Carlos si Moira sa kulungan at ang kasama niyang dumalaw kay Moira ay ang abogado ni Moira. Hindi makapaniwala si Lynette sa sinabi ni Giselle kaya naitanong niya kung paano niya ito nalaman at kung nakakasigurado ba daw siya na si Carlos yun. Sabi ni Giselle na nakilala siya nung nagsumbong sa akin, kaya ang ipinagtataka din ni Giselle ay kung bakit pumunta si Carlos sa kulungan. At isa itong malaking tanong. Bakit niya dinadalaw si Moira? Sino ba si Moira kay Carlos? Ano ang kailangan ni Moira kay Carlos o ano ang kailangan ni Carlos kay Moira? Kaya napapaisip si Lynette sa mga sinasabi ni Giselle sa kanya. Sa isip ni Lynette na kailangan kong alamin kung ano ang mga sikretong tinatago sa akin ni Carlos. Maya-maya ay nagpaalam na si Giselle kay Lynette at may pupuntahan pa siya. Pagkaalis ni Giselle, hindi naman mapalagay si Lynette. Kaya gusto niyang alamin kung may katotohanan ang mga sinabi sa kanya ni Giselle. Kaya naisipan niyang pumunta sa office ni Carlos at naabutan niya ang sekretary nito at naitanong niya kung nasaan si Carlos. Sabi ng sekretary na pumunta sa ER dahil may mga consultation pa sa pasyente niya. Umalis naman agad ang sekretary niya at naiwan si Lynette. Naghalungkat siya ng mga papel sa ibabaw ng lamesa at nagbabaka sakali siya na may makita siya. Nang mapansin niya na naiwan ni Carlos ang telepono niya sa lamesa. Kinuha ito ni Lynette at naisip niya ang mga ginagawang kasinungalingan ni Carlos sa kanya at kailangan niyang malaman kung ano ang tinatago sa kanya ni Carlos. Sinubukan buksan ni Lynette ang telepono ni Carlos pero may password ito. 3 beses niyang hinulaan ang password pero hindi niya nabuksan kaya tuluyang namatay ang telepono ni Carlos. Bigla naman dumating si Carlos na ikinagulat ni Lynette kaya sabay inilapag niya agad ang telepono sa lamesa. Natuwa si Carlos nang makita niya si Lynette dahil ang akala niya ay hindi na ito galit sa kanya. Inaya niya na kumain sila sa labas. Nang kunin ni Carlos ang telepono niya, napansin niya na nakapatay ito. Agad niyang tinanong si Lynette kung binuksan niya ba ito. Nagsabi naman si Lynette na hindi ko alam, ngunit ayaw maniwala ni Carlos kaya sinigawan niya si Lynette. Hindi ito mamamatay kung hindi mo ito ginalaw, lalo na kapag nagkamali ka ng 3 beses ng password. Walang nagawa si Lynette kundi sabihin ang dahilan kung bakit niya nagawa ito. Galit na tinanong ni Lynette si Carlos kung bakit mo pinupuntahan si Moira. Ano ang kailangan niya sa'yo? Ikinagalit ito ni Carlos at sinabihan niya si Lynette na tama na. Sasampalin na sana ni Carlos si Lynette nang biglang dumating si Annalyn at tinanong niya kung nag-aaway sila. Kitang-kita ni Annalyn na muntik ng saktan ni Carlos ang nanay Lynette niya. Umiiyak na sinabi ni Annalyn na talaga ba Dok, sasaktan mo si nanay sa harapan ko pa? Anong klaseng asawa ka? Sa galit ni Annalyn ay sinabihan niya si Carlos na huwag kang lalapit sa nanay ko. At agad hinila ni Annalyn si Lynette para lumabas at hindi naman nagdalawang isip si Lynette na sumama. Nabigla si Carlos at hindi alam kung paano niya mapapaliwanag kay Annalyn ang nangyari dahil unti-unti na siyang nabibisto ni Annalyn ang tunay na kulay ni Carlos. Sa kabilang dako naman sa kulungan habang nag-uusap-usap ang mga kasamahan ni Madam Lotus, nakita nila si Moira na naglilinis dahil bali-balita na sa lahat na makakalabas si Moira dahil malakas ang kapit nito. Kaya sinabi ng isa na kaya pala malakas ang loob na pumalag.
Sabi ng isa na, kapag nawala yan, wala na tayong paglalaruan. Sabi naman ni Bogart na kaya nga siya pinapatawag ni Madam Lotus dahil dito walang nakakalabas na walang remembrance. Ikinatuwa naman ito ng mga kasamahan nila at maya-maya ay nilapitan nila si Moira at sinabihan siya ni Bogart na pinapatawag siya ni Madam Lotus. Hindi naman nakapalag si Moira dahil inakbayan na siya ng isa. Sa kanila dinala si Moira sa likuran ng kulungan at doon nag-aantay si Madam Lotus sa kanila habang nagpapabaga sila ng imamarka nila kay Moira sakaling makalabas ito ay may remembrance siyang hindi makakalimutan na galing siya ng kulungan. Ikinatakot naman ito ni Moira nang makita niya kung ano ang gagawin sa kanya. Walang nagawa si Moira dahil hawak siya ng mga kasamahan ni Madam Lotus nang imarka kay Moira ang nagbabagang bakal sa braso niya. Sa sobrang sakit ay napasigaw na umiiyak na lang si Moira. Sabi ni Madam Lotus na yan ang nababagay sa iyo Moira, yan ang dadalihin mong marka at remembrance sa paglabas mo dito sa loob ng kulungan. Samantala sa Apex Hospital nakabalik na si Robert at iniisip niya ang nakita niya kanina nung nagpaiwan ng ate Giselle niya sa kulungan at nalaman niya na may kausap siyang tao sa loob ng selda. Kaya inantay niya si Giselle para kausapin ito tungkol sa nakita niya. Maya-maya ay dumating si Giselle at agad tinanong ni Robert na hindi ko alam na may kakilala ka pa palang ibang preso sa loob maliban kay Moira. Alam ni Robert na ginagantihan ni Giselle si Moira dahil sa mga ginawa nito sa kanila. Kaya nakikiusap si Robert kay Giselle na tigilan niya na kung anuman ang ginagawa niya at hayaan niya na lang ang batas ang umusig kay Moira sa mga kasalanan niya at baka mapahamak pa siya. Sabi ni Giselle na huwag ka mag-alala dahil binibigyan ko lang ng leksyon si Moira at yan ang nararapat sa kanya sa mga kasamaang ginawa niya. Hindi ko ito ginagawa para sa akin, para ito sa mga taong sinaktan niya lalong-lalo na si Papa. At yung sinasabi mong nakita mong kausap ko, siya ang mata ko sa loob ng selda kay Moira dahil nalaman ko na dinadalaw ni Carlos si Moira sa kulungan at kasama niya ang abogado ni Moira. Sabi ni Giselle na ano ang kailangan ni Carlos kay Moira at malakas ang kutob ko na siya ang tumutulong kay Moira para makalabas ng kulungan. Kaya napapaisip din si Robert na baka nga totoo ang hinala ng ate Giselle niya at kailangan nilang alamin kung bakit pinupuntahan ni Carlos si Moira. Samantala, sinamahan naman ni Annalyn ang nanay Lynette niya sa bahay nila dahil nagdesisyon na si Annalyn na doon na muna si Lynette sa bahay nila dahil hindi siya papayag na masaktan ni Doc Carlos ang nanay Lynette niya. Habang nagliligpit si Annalyn ng gamit ng nanay Lynette niya ay sinabihan niya na ito na huwag kayong mag-alala. Tama po ang naging desisyon natin na umalis ka na muna dito sa bahay ni Doc Carlos dahil mali naman talaga yung ginawa niya sa'yo ni Doc Carlos na niambahan ka nga o pitik man lang ay hindi niya dapat naisip na gawin yun sa'yo dahil asawa ka niya. At kahit sinong lalaki ay walang karapatan na manakit ng babae lalo na kapag asawa niya. At nakita ko mismo sa harapan ko na muntik ka ng saktan niya na hindi ako papayag na sigaw-sigawan ka na lang ni Doc Carlos. Kung mahal ka niya ay hindi ka niya sasaktan. Habang si Lynette naman ay nakikinig lang sa sinasabi ni Annalyn dahil tama naman ang mga sinabi sa kanya. Humingi naman ng pasensya si Lynette kay Annalyn dahil nakita niya ang ginawa sa kanya ni Carlos. Kaya napayakap si Lynette kay Annalyn at inaya na siya ni Annalyn ang nanay niya na umalis at baka maabutan pa sila ni Carlos. Samantala, nalaman ni Carlos na tuluyan nang umalis si Lynette sa bahay nila. Hindi niya malaman kung paano niya ito kakausapin at kung paano niya ipapaliwanag kay Annalyn ang nangyari dahil alam niya na mali ang ginawa niya kay Lynette. Nagpunta sa kusina si Carlos para kumuha ng alak at para makapag-isip kung ano ang gagawin niya. Habang nag-iisip si Carlos ay biglang tumunog ang telepono niya. Ang akala niya ay si Lynette ang tumatawag. Nagtaka siya kung sino itong tumatawag sa kanya. Sinagot ni Carlos ang tawag at narinig niya sa kabilang linya na binanggit nito ang pangalan niya. Sabi ng babae na, "Carlos?" At sumagot naman si Carlos na, "Yes, sino to?" Sabi ng babae, "Hindi mo ba ako natatandaan? Ako si Irene Benitez, ang asawa mo." Ikinagulat ni Carlos ang narinig niya. Ano ang pakay ng dating asawa ni Carlos sa kanya? Malalaman kaya ni Lynette na bumalik na ang dating asawa ni Carlos na si Irene Benitez? At ano ang gagawin ni Carlos? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.